Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa loob ng isang modernong kondo sa Bonifacio Global City? Si Rodel paulit-ulit na binubuksan ang pintuan ng kanilang unit. Pero bakit? Ano ang misteryong bumabalot sa kanyang mga ritual? Sa ating kwento ngayong gabi, samahan ninyo ako at alamin natin ang mga hakbang na kanilang gagawin upang harapin ang isang di pangkaraniwang panganib, mga hakbang na maaaring magdala sa kanila sa kapahamakan o kaligtasan. Huwag bibitaw dahil ang bawat detalye ay mahalaga sa pag-unravel ng lihim na ito. Sa gitna ng makintab at mataas na mga gusali ng Bonifacio Global City, may isang modernong kondominium kung saan nakatira si Rodel at ang kanyang kasintahang si Clarissa. Isang hapon, kitang-kita ang kakaibang kondisyon ni Rodel habang paulit-ulit niyang binubuksan at sinasara ang pintuan ng kanilang unit. 7 beses niya itong ginawa bago siya tuluyang nakapasok. Ang kanyang mukha'y larawan ng pag-aalala at pagkabalisa. Sa loob ng kanilang tahanan, tahimik na pinagmamasdan ni Clarissa si Rodel habang nagbibilang ito ng 7 beses bago maupo sa kanilang hapagkainan. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala para sa kalagayan ng kanyang minamahal. Habang sila'y kumakain, dahan-dahang binuksan ni Clarissa ang paksa tungkol sa pagkuha ng tulong mula sa mga eksperto sa kababalaghan. Si Rodel, bagamat may pag-aalinlangan, ay pumayag na rin dahil sa pagmamahal niya kay Clarissa. Pagkatapos ng kanilang hapunan, makikita ang abala si Clarissa sa pagsiset ng appointment sa kanyang cellphone, habang si Rodel naman ay tahimik na nagdarasal ng 7 ama namin sa tabi ng kanilang altar na may mga santong imahe at mga kandilang nag-aalab. Ano kaya ang mangyayari kapag dumating na ang mga eksperto? Makakatulong kaya sila sa kakaibang kondisyon ni Rodel? Kinabukasan, maagang dumating si Father Gabriel at Miss Luna sa kondominium ni Rodel at Clarissa. Si Father Gabriel, suot ang kanyang abito, ay may dala-dalang Biblia at rosaryo, habang si Miss Luna naman ay may bit-bit na isang kahon na gawa sa kahoy at may mga kakaibang ukit na simbolo. Sa sala ng kanilang unit, maingat na ipinaliwanag ni Father Gabriel at Miss Luna ang kanilang teorya tungkol sa estruktura ng kondominium na hawig daw sa isang sinaunang simbolo. Habang sila'y nag-uusap, unti-unting nag-zoom in ang kamera sa mga dingding ng kondominium na puno ng mga abstract na disenyo. Si Rodel na tila may kakaibang nararamdaman sa presensya ni Miss Luna at sa kahong dala niya ay hindi mapakali. Binigyang diin ni Miss Luna na bilang empath, si Rodel ay sobrang naaapektuhan ng enerhiya mula sa ibang dimensyon. Ang bawat salita nila'y nagdudulot ng kilabot sa magkasintahan. Paano kaya haharapin ni Rodel at Clarissa ang kaalamang ito? At ano ang lihim na dala ng kahong bitbit ni Miss Luna? Abangan ang susunod na kabanata kung saan ang lihim ay unti-unting mabubunyag at ang plano nila ay ilalatag. Ang kapahamakan ba ay malalampasan o ito'y simula pa lamang ng mas malalim na misteryo? Sa gitna ng sala na puno ng tensyon, si Father Gabriel na may seryosong mukha ay iginiit na kailangang wasakin ang kondominium para maputol na ang koneksyon sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Kitang-kita ang pag-aalangan sa mukha ni Clarissa, ngunit sa huli tumango siya bilang pagsang-ayon. Matagal na niyang inisip na baka dumating ang araw na kailangan nilang umalis at magsimula ulit. Habang nakatitig sa kahon na dahan-dahang nagbubuga ng usok, ibinunyag ni Miss Luna ang kanilang plano na gamitin ang kapangyarihan ng diwata para magmukhang aksidente ang pagkawasak ng gusali. Ang usok ay tila nagsasayaw sa hangin at sa isang madilim na sulok may aninong gumagalaw, tanda ng pagsang-ayon sa plano ng pagkawasak. Ano kaya ang mangyayari kapag nagsimula na ang ritual at lumaya ang diwata mula sa kahon?
Nag-umpisa nang mag-impake si Clarissa. Inaayos ang bawat gamit na parang pinipili ang mga alaalang isasama sa bagong buhay. Nakatambak sa sala ang mga kahon, habang si Rodel ay tahimik lang na nagmamasid. Tila may malalim na iniisip. Samantala, nagsimula na si Miss Luna sa ritual. Dahan-dahang nagbukas ang kahon at ang silid ay napuno ng malamlam na ilaw at mahinang bulong ng hangin. Nakatayo si Rodel, pinapanood ang lahat at bigla niyang naramdaman ang kakaibang kaginhawaan sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag pero parang may bumitaw na mabigat sa kanyang loob. Ngunit habang papalapit ang katapusan ng ritual, may kakaibang nararamdaman si Rodel. Ano kaya ang ibig sabihin nito sa kanilang magiging bagong buhay? Sa wakas, nagliyab ang kondominium sa bisa ng mahika ng diwata. Ang apoy ay tila sumasayaw sa bawat palapag, lumalamon sa estruktura na parang papel na tinupok ng liwanag. Ligtas na nakalabas sina Rodel at Clarissa at sa likod nila, ang gusali ay unti-unting bumagsak na parang isang malaking kandila na naupos. Ngayon, nagtataka ang mga kapitbahay at mga awtoridad, ngunit walang makitang bakas ng sabwatan. Tila ba isang malagim na aksidente lang ang lahat? Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari? Sa kanilang bagong tahanan sa Batangas, tila normal na ang buhay ni Rodel at Clarissa. Wala na ang mga kakaibang gawin ni Rodel at tila ba naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Nagpasalamat sila kay Father Gabriel at Miss Luna, ngunit hindi nila alam ang diwata na kanilang ginamit ay kasama pa rin nila. Nagtatago at naghihintay ng tamang panahon. Ano kaya ang maaaring mangyari ngayon na ang diwata ay kasama nila sa kanilang bagong yugto ng buhay? Sa gitna ng tahimik na gabi, ang mga apoy ay parang mga halimaw na sumakmal sa kondominium sa Bonifacio Global City. Mula sa iba't ibang parte ng gusali, ang liyab ay tila ba mga dila ng impyerno na sumisila sa bawat palapag. Ang mga sirena ng bumbero ay umalingaw-ngaw, nagmamadali at nagpapanik ang mga tao sa paligid. Nakatayo sina Rodel at Clarissa sa di kalayuan, ligtas mula sa nagngangalit na apoy. Nakatitig sila sa kanilang dating tahanan. Ngayon ay isa nang naglalagablab na higanting sulo. Ang init mula sa apoy ay kumakalat sa paligid, ngunit ang kanilang mga puso ay nanlalamig sa takot at kaba. Habang nagkakagulo ang mga kapitbahay at dumadating ang mga awtoridad, ang dalawa ay nagpalitan ng mga tingin na puno ng pag-aalala at lihim. Walang makitang ebidensya ng foul play, walang bakas ng sabwatan, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ano kaya ang mangyayari sa kanilang bagong simula? Magiging tahimik na kaya ang kanilang buhay o may naghihintay na bagong kabanata ng kadiliman? Sa kanilang bagong tahanan sa isang tahimik na bayan sa Batangas, masayang pinagsasaluhan ni Rodel at Clarissa ang bawat sandali. Ang dating kondisyon ni Rodel ay tila naglaho na parang bula at ang kanilang mga ngiti ay nagpapahiwatig ng bagong pag-asa. Nagpaabot sila ng pasasalamat kay Father Gabriel at Miss Luna na ngayon ay mga anino na lamang mula sa malayo. Ngunit habang ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa isang sulok ng kanilang bagong bahay, isang bagong kahon na kamukha ng nauna ang makikita, tahimik na nagtatago sa dilim. Sa huling sandali ng gabi, ang kahon ay bahagyang gumalaw at isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang pahiwatig na ang diwata ay hindi pa tapos sa kanyang gawain, na ang sumpa ay maaaring hindi pa tuluyang naputol. Ang kanilang bagong simula ay maaaring simula rin ng isang bagong kabanata ng misteryo at takot. Ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa tahimik na bayan ng Batangas? Sa huli, natutunan ni Rodel at Clarissa na ang pagtakas sa nakaraan ay hindi garantiya ng mapayapang kinabukasan.
Mga ka-creepy, salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, sa bawat bagong simula, may lihim na maaaring sumulpot. Hanggang sa muli, mag-ingat ka. Baka ang susunod na kabanata ng kadiliman ay nasa iyong tabi na.